Yan po, mga minamahal. Yan po ang gagawin po natin after we receive salvation. Yes. Naligtas tayo sa pamagitan ng biyaya, mga minamahal. Pagkatapos na matanggap natin ito, mga minamahal, sabi ng Biblia, by the mercies of God, that we may present your bodies a living sacrifice. Ang katawan natin, ihandog natin sa katuwiran. Ihandog natin, mga minamahal, nakaaya-aya sa harapan ng mahal na Panginoon. Kung ihandog natin ito dahil sa naligtas tayo sa biyaya, inihandog uli natin ang ating katawan sa kasalanan. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ba ay ministro ng kasalanan? Hindi dapat mangyari, mga minamahal, sapagkat ang ating halapan ng Kristo hindi ministro ng kasalanan. Sabi ng Banal na Salatan, na tayo po ay mag-iba sa pamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip, upang mapatunayan natin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Mga minamahal, isipin po natin kung ano ang magiging kalugod-lugod. Sabi, be not conformed to this world. Huwag tayong makiayon sa libutan. Sabi dito, but ye transform by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yes. Kung ano ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng by the mercies of God. Sabi ng Biblia, mga minamahal, alang-alang sa biyaya ng Diyos. Alang-alang po, mga minamahal, sa kabagan ng Diyos, na tayo po, mga minamahal, ay lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Hindi na tayo babalik sa kasalanan. Sabi dito, mga minamahal, hindi pwedeng tayo po, mga minamahal, ay naligtas sa biyaya, ngunit babalik po tayo sa kasalanan dahil ang ating katwiran, naligtas na tayo sa biyaya at wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Kaya maliwanag po, huwag po natin isipin, mga minamahal, na tayo po ligtas na dahil naligtas na tayo sa biyaya. Kailangan po, lumakad po tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, sapagkat kung paano nyo inihandog, kung paano inihandog ang mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, at kayo'y nagiging alipin niya o inyong tinatalima, maging nakasalanan sa kamamatay, maging sa pagtalima sa pagiging matuwid. Yes. Kung kanina natin inihandog ang ating mga sarili, mga minamahal, ay nagiging ganun po tayo. Ang pinaglilingkuran natin kapag inihandog natin ang ating sarili sa kasalanan, ay ang ating Panginoon ay sa Satanas. Ngunit kapag inihandog natin ang ating katawan sa katwiran, ang ating Panginoon ay ating dakilang mahal na Panginoon Kristo, ang ating dakilang Diyos. Amen. Kaya mag-ingat po tayo sa mga ganyan, mga minamahal. Once na tayo po naligtas sa biyaya, sabi ng Biblia, tayo po ay mapuspos na mabubuting gawa, katulad na nabasa po natin sa pambunga talata natin sa Efeso Kapitulo 2, talatang 10, mga minamahal, tayo po ay tinataka ng Diyos para sa mabubuting gawa. That's right. Sabi tayo naligtas sa pamagitan ng sa pananampalataya, sa pamagitan ng biyaya. Tayo naligtas. Ngunit sabi rito, ngunit tayo tinataka para sa mabubuting gawa. Hindi pwedeng wala po tayong gagawin tapos mo mula sa pamagitan ng biyaya. Tayo po ay kailangan maging sakdal sa pamagitan ng mabubuting gawa. Sabi ng Hebrews Kapitulo 13, talatang 21,
Sinabi ng talatang ito, mga minamahal, na tayo po'y maging sakdal sa pamagitan ng ating pong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Basahin natin Hebrews 13:21. Dito sa aklat ng Hebreo, chapter 13, verse 21. Mamaya sunod natin ng Hebrews 6:1 up to Nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo na mapasakan niya. Nawa ang kalwalatian magpakailanman. Siya nawa. Dito po sa Hebreo chapter 6, verse 1 up to 3. Hebreo chapter 6, verse 1 up to 3. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita na mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos, ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghukom na walang hanggan. 3. At ating gagawin ito kung ipahintulot ng Diyos. Amen. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, huwag tayong manatili doon sa mga simulaing aral. Yes. Kundi sabi, let us go on unto perfection. That's right. Na tayo po, maminamahal, ay sabi rito, pakasakdalin tayo sa bawat mabubuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin na makalulugod sa paningin niya sa pamagitan ni Jesucristo na mapasa kanya nawa ang kalulatian. Ibig sabihin, maminamahal, patuloy po tayong gagawa. Patuloy nating susundin ang kalooban ng Diyos sapagkat tayo po inaligtas sa biyaya. Ngunit, pagyamanin natin yung kaligtasan ito. Pangawakan natin ito. Sabi ng Revelation chapter 3 verse 11, ang kaligtasan po natin ay pinagnanasaan na nakawin ni Satanas. Siya'y naparito para magnakaw, pumatay at pumuksa. At ang pinaka-ultimate goal ni Satanas, ang kanyang mindset, maminamal sa ating mga mananampalataya, agawin yung kaligtasan na nasa atin ngayon. Kaya mag-ingat po tayo, mga minamal, wag po tayong tumulad sa mga pananampalataya ng iba na iniisip nila na habang sila po ay nasa ilalim ng biyaya, kahit sila po ay gumawa ng kasalanan, kahit sila po ay bumalik sa pagkakasala, ay nananatili silang ligtas sapagkat sa biyaya lang daw sila naligtas. At tayo daw ay nasa ilalim na ng biyaya, wala na sa ilalim ng kautusan. Iyan po isang malaking kamangmangan. Amen. Isang malaking kahibangan. Yun tayo babalik sa kasalanan pagkatapos na tayo po ay naligtas sa pamagitan ng biyaya. At alam nyo, maminamahal, ang pinakamalagang mabuting bagay na magagawa natin habang tayo po, maminamahal, ay gumagawa ng mabuti sa paglilingkod sa Diyos. Yan po ay mababasa natin sa Philippians chapter 2 verse 15 up to 16 na tayo po, maminamahal, ay magbahagi. Sabi rito, maminamal, na tayo po yung nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang tayo po ay manatiling walang dungis, walang kapintasan sa gitna ng mga lahing liko. Mangaral tayo ng salita ng Diyos, gaya ng sinasabi ng Acts chapter 10 verse 38, sinabi ng Biblia, gaya ng ginagawa ng mahal na Panginoon, nung kanyang kapanahunan siya'y naglilibot, pumupunta sa iba't ibang mga dako, nangangaral ng ebanghelyo. Siya'y nagpapagaling ng mga karamdaman, nagpapayag ng salita ng Diyos at pinalalayas, maminamal, ang mga masamang espiritu na pinahirapan ng diablo, pinagagaling ang lahat ng mga iba't ibang uri na may sakit at nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sabi rito, basahin po natin, ito pong Philippians chapter 2, verse 15 up to 16, wala nang pinakamabuting bagay na magagawa ang isang mananampalataya habang siya'y lumalakad sa biyaya ng Diyos, kundi siya po, mga minamahal, ay magpahayag ng salita ng Diyos, magpahayag ng salita ng kabuhayan, upang siya'y, sabi rito, manatiling walang sala, walang dungis at walang malay na anak ng Diyos sa gitna ng mga lahing liko. Basahin natin ang Philippians 2:15 up to 16. Dito po sa Pilipos, Kabanatang 2, talapay 15 hanggang 16. Sabi ito, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. 16, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo,
na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Amen. Amen. Yan po, maminamal ang tanging magagawa natin. Wala nang pinakamabuting bagay na magagawa ang isang mananampalataya habang siya'y lumalakad sa ilalim ng biyaya ng Diyos, yung tayo po ay magpayag ng salita ng kabuhayan. Amen. Umayo tayo, magbigay tayo ng mga pulyeto, maminamal gaya ng mga ginagawa ng mga awit, ginagawa ng mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Maminamal tayo po yung naghabol na lamang ng oras, anytime, babalik na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito sa uling talata, sabi, pangawak mong matibay ang nasa iyo sapagkat pinagnanasaan ni Satanas na agawin ng kaligtasan mo. Kasi naiinggit siya. Siya po'y once upon a time nakatira na sa langit, maminamal, ginawa siyang sakdal, ginawa siyang isang banal, mga minamal na anghel ng Diyos. Ngunit siya'y nasumpungan sa kasalanan, kaya siya'y ibinulid doon sa kalaliman, sa apoy ng impyerno para ilaan sa paghuhukom, sabi ng banal na kasulatan. Pero tayo, sabi ng banal na kasulatan, pangawakan natin matibay ang nasa atin, baka makuha ni Satanas. Basahin natin ulit talata, Revelation chapter 3 verse 11, ulit talata. Revelation chapter 3 verse 11. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Amen. Amen. Yan pong putong na yan, maminamal, yan po ang tinatawag na crown of life. Yes. Yan po'y bunga ng ating kaligtasan sa pamagitan ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dapat maunawaan po natin ano ibig sabihin ng biyaya, maminamahal, at paano tayo iniligtas ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng biyaya ng ating dakilang Diyos. Kaya sa gabing ito, sa